Magandang buhay sa ating lahat. Magandang umaga sa inyo, tanghali man o gabi sa inyong lugar ngayon. If you're into real feng shui, you're in the right channel. Ako po si Sheng Jingkai, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel. At may panibagong dalang tip na naman sa inyo. It's been a while, It's been a while. So, kasi, alam nyo naman, maraming ganap din sa buhay dito, no? And most of all, nakikita nyo ang aking mga mata, mas lalong sumisingkit kasi dito po ay pollen season na po. So, talagang, sana naman hindi ako ma-disappoint sa inyo, no? Kasi dahil sa, pinilit ko talagang mag-video ngayon para sa inyo. Para sa inyo yan, ha? Mga ka-Sheng Jingkai. Sana naman, ang aking mga tips ngayon sa inyo ay makakatulong ng malaki sa mga bagong napapadaan lang. Talagang sana po ay magustuhan ninyo because my video is for you, no? So, itong ating tip ngayong araw na to ay ang mga simpleng poison arrow na hindi natin napapansin sa loob ng ating bahay na talagang pwede nating ma-applyan ng madalian lang, no? So, yung ating mga hindi tayo aware na nakakasakit na sa atin, no? So, ngayon, bago ko sabihin sa inyo ang tungkol sa poison arrow, baka naman pag napanood nyo itong aking video, please like and subscribe. And please put comment sections, no? Put your comments in the comment sections because alam nyo po, hindi po madaling maging YouTube vloggers, no? Lalo po yung content ko ay mahirap po talagang i-share, dahil hindi naman po yung pupunta lang tayo sa kalsada at mamumulot tayo ng ideas at saka i-share sa inyo, no? So, talaga pong ito'y galing sa isip, galing sa pinag-aralan. So, napakahirap pong gumawa ng content ng aking YouTube channel. So, sana naman, a little appreciation will be I will be very happy for your little appreciation to put some like and comments, no, sa ating, please like and subscribe and paki-share nyo na rin po sa inyong mga friends, kasi hindi po biro ang maging vlogger, no, nang merong very important and educational content ang ating mga videos. So, sa mga bago lang natin dyan, marami na po tayong mga videos about feng shui na inyong matututunan, mai-apply na ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Alam nyo, ang paglalagay nyo po ng simpleng comments, ang mga paglalagay po ng heart ng mga red heart ni Miss Feo Shinar, ni Rebecca Sumulang mga comment ni Miss Ana Soriano at Rosalinda Enriquez at Marisol at ni Lenny Bunag. So, yung mga ni Baby Girl sa Japan, alam nyo po yung mga simpleng paglalagay ninyo ng comment. Talagang nagmo-motivate po sa akin yon na gumawa ng another videos na may mga learnings kayong matututunan talaga, no? So, hindi po ganun kadali. Bigyan nyo naman ako ng motivation para gawin ang makakatulong sa inyong mga videos na ito. Kasi, ako po ay kahit na ganito yung season namin dito, lahat ng tao dito sa Japan talaga, ngongo, namamaga ang mga mata, kasi yun nga po ang season namin ngayon. But then, para sa inyo, ginagawa ko to. Ano ba naman yung simpleng likes ninyo and comments in my comment section para ma-motivate ako na magawa pa ng mas maraming videos. Nakakapagpalakas po ng loob yon na magbigay kayo ng mga comments sa amin. Talagang sobrang happy po ako nun. Kahit gabi na, talagang nilalike ko po, hinaheart ko rin po ang inyong mga comments at nasasagot ko naman ang inyong mga katanungan. So, ako po si Sheng Jingkai, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel. At kung napadaan ka lang, please like and subscribe and also share and click the notification bell para hindi po kayo ma-late lagi sa mga bagong videos natin. At syempre po, alam ko marami na po kasi ngayon ang mga digital creators excuse me. Marami na po kasi ang mga digital creators ngayon, so parang wala na rin silang time na manood ng feng shui ng aking videos, pero
alam niyo po, ang feng shui po ay talagang makakatulong sa inyo, no? Alam niyo, darating lamang ang kasaganaan kasaganaan at ang pagyaman kung willing kayong gawin ang lahat at tanggapin ang paparating, ang lahat ng knowledge and learnings na dapat ninyong i-apply sa feng shui. So, ngayon, ano nga ba ang poison arrow? To make the story short, kasi bahing na po ako ng bahing. Ano nga ba ang poison arrows? Ito po yung mga hindi tayo aware, pero nakakasira po sa ating mentally and physically and financially and relationship matters, no? So, ang mga tao, hindi sila aware dito sa mga ganitong mga pangyayari. So, ngayon, hindi, ang dami sa inyo, hindi nyo syempre alam, ano nga ba yung mga poison arrows na pwede namin pag-ingatan, Miss Sheng? So, ito kasi, no, sa loob lang ng bahay natin, sandamakmak kung tutuusin. Ngayon, kasi, ang karamihan sa atin, ang mindset, no, gusto ko lang itong mabago sana, no, na ang mga feng shui natin lagi sa Pilipinas, pampayaman, etc., etc. Puro nakikita nyo yung views. Every time I make about money, no, talagang ang tao parang nawawala na talaga. Sinabi ko sa inyo yan from the very beginning, huwag kayong maging alipin ng pera. Hayaan yung pera ang maging alipin ninyo. So, hindi po maganda yung lagi kayo talaga, nakakalimutan nyo na what really matters in this world is ang puso ng tao, no? Yung ating surroundings. So, although necessities natin ng pera, hindi po yun ang ating pinaka number 1 na kailangan sa buhay. So, yun nga po, ang mga poison arrow sa loob lang ng bahay natin ay napakarami na. Nagtataka kayo minsan na ang pangit ng inyong mga pakiramdam. Kasi po, hindi tayo aware dito sa mga to. Ngayon, kunyari, sasabihin ko sa inyo, yung number 1 natin dyan, yung mga kisame, yung ceilings natin, lalo na yung mga hindi pa tapos na bahay na tinitirhan na yung kanilang mga ceilings ay mga skeletons pa, hindi pa, wala pang plywood na nakatakip. Naku, number 1 po yan. If you notice, pumunta po kayo ng Costco. I don't know kung may Costco sa Pilipinas. Parang SNB ba yun sa inyo dyan sa Pilipinas? Pero sa US at saka sa nakikita nyo pa yun. Subukan nyo pong pumasok sa Costco, yung walang ceiling, wala talagang protection ng ceilings ninyo. Puro poison arrows po yun. Yung mga beams, yung mga columns, doon sa taas man yan, o sa haligi ng bahay ninyo, Sa haligi ng bahay natin, minsan di natin alam na yung mga walang alam, yan yung mga nakakatakot. Sabi nga kasi, yung sa loob ng Costco, makikita nyo yung mga beams. So, yung mga yon, nasubukan nyo na bang pumasok sa loob ng Costco, tapos lahat sumasakit ng ulo nyo, sumasama ang pakiramdam nyo, nadidrain kayo, napapagod kayo, napapabili kayo ng mga bagay na hindi nyo dapat binibili, na overspending kayo because nag-hurt ito ng inyong aura, ng inyong chi. Na-hurt niya yun, yung ninyo, yung inyong energy. Kaya, yung mga sa bahay natin, titingnan nyo mabuti. Titingnan ninyong mabuti ang inyong mga kwarto kasi, yung mga architecture na mga ginagawa sa bahay natin minsan, hindi talaga yun maganda. Although, may mga, may mga sinasabi sa atin lagi na bawal ganito, bawal ganon. Pero, wala kayo talagang yung idea na, even the smallest things na may edge o may sharp, makaka-harm sa inyo. Kahit na alam nyo yung square na lamesa, alam nyo po, kaya yung magandang lamesa talaga is yung, ang kanyang, kahit na rectangle siya, is meron siyang, yung naka po yung kanya, parang pabilog yung kanyang edges. Kasi, hindi po yun, kahit yung lamesa lang ninyo na kwadrado, yung point po nun is already poison arrow. Tapos yun pong mga biga, na mga, syempre may foundation ng bahay to be strong, Yung mga corner ng mga biga ng bahay,
yung kanilang edge, no, parang sharp na kutsilyo, yun, malaking harm din yan sa inyo. Kaya yung mga kalusugan ng mga elderlies natin, kahit yung mga bata natin, nagiging parang mga wala sa sarili, mga nagiging salbahe, kasi wala na silang pakialam sa mga ganito, no, tungkol sa pungsoy. Sa haligi man yan o sa kisame, yan yung mga delikado. Kaya yung mga kama natin, wag nating i-adjust natin na wala sila dun sa biga at hindi sila nakikita. Next time, ang mga solutions naman ang gagawin natin, no? Next video ko, yung solution ng gagawin ninyong mga edges na pang-cure ninyo sa mga edges at saka sa mga beams. Sumunod po ay ang bintana. Ang mga windows po ba ninyo ay, 'di ba, yung mga windows natin, pagtingin ninyo from inside your house, ano ang nakikita ninyo sa labas ng window ninyo? That is also will hurt you kung ito ay pangit. Kagaya rin lang ng hindi nyo pwedeng ilagay ang ulo ninyo sa window ninyo. Ngayon, kung ang inyong paa nasa window din, that is also poison arrow. Lahat po yan ay nakakasama sa inyo. Ngayon, mapera man yan, marelasyon man yan, ma-physical health man po natin yan, lahat po yan ay harmful sa ating energies. Ngayon, yung ating, kunyari, yun lang ang solusyon ninyo, no? Yun yung inyong, kunyari, sasabihin nyo na, yung window ang uluhan wala nang ibang mga ways na abangan po ninyo ang ating susunod na videos, dahil lahat po yan ay sasabihan ko kayo ng solusyon ninyo, dahil ipapakita ko rin po sa inyo kung paano ko po sinolusyonan ang bahay na tinitirhan ko. So next po dyan ay ang pinto. Ganon din po ang pinto, Saan ba nakaturo ang ating pinto? Natutulog ba tayo na ang paa natin nasa pinto or nasa uluhan? Hindi rin po maganda yon. That is also the life-threatening poison arrows, no? Yung akala nyo minsan talaga, small things lang yan, pero sa mga taong talagang mga tunay na nakakaalam ng feng shui, napakalaking damage po ang nagagawa niyan sa buhay ng tao. Pero dahil ang gusto niya lang lagi pampaswerte, binabypass ninyo itong mga importante sa buhay ninyo. So, ang susunod po natin dyan ay mga cabinets. So, hindi kayo aware talaga, no? Anong problema sa cabinets? Alam nyo po, yung mga cabinets na walang cover, na walang door, yung, alam nyo yun, minsan, di ba, gumagawa tayo ng cabinets na hiwa-hiwa lang, yung level-level lang sila, pero walang doors, no? Yung, alam mo naman, marami sa atin, maabilidad tayo mga Pilipino para magkaroon ng mga lalagyan ng mga gamit. But if it faces you, kapag yan ay hindi nakatago at nakaharap yan sa'yo kapag ikaw ay natutulog o nanonood ng TV or anything, no? Hindi po yan maganda. Ngayon, yan din po ay poison arrow. Ngayon, kung ang mga ganon, may solusyon din po dyan sa susunod na video natin. Kung ganon ang inyong sitwasyon sa bahay, So, itong susunod natin ay ang hagdan. Ang hagdan ay malaking factor din sa ating pamumuhay. Ngayon, ito bang hagdan, pag-akyat nyo ba mula sa pintuan ng inyong main door at ang inyong hagdan ay magkadugtong ba? Connected ba? Very straight ba? At ito ba ay dumidiretso din sa inyong kainan? Or dumidiretso din ba ang inyong hagdanan sa inyong bedroom door mismo? Yan po ay poison arrow din po. So, ang mga ganyang poison arrow ay damage po talaga sa taong nakatira doon because that is direct way, no? Na sobrang malakas ang impact ng directions, no? So wala wall, hindi muna wala tayong pang protection dun sa wall, no? Ngayon, ganun din po yung kung ang bahay ninyo ay direkta ang kalsada sa inyo. So it happened, no? Meron tayong ka-friendship sa Canada. So, hi Sis Teng. So, meron silang, she asked me about her problem before, no? Last year yata. Ang bahay nila is direkta talaga sa poison arrow, sa door, sa kalsada, direkta talaga yung kanilang bahay, no? Talaga, basta nakadirekta yung kalsada sa kanyang bahay, no? Pero,
ginawa namin ng paraan yon, no, na kasi pangit sa pakiramdam niya rin, eh. Alam niyo talaga, ang into real feng shui, nakakaramdam ng pangit, kung ano yung pangit na nararamdaman niya sa sitwasyon ng kanyang bahay, sa loob ng bahay. Ngayon, yun nga, nalaglag po yung aming protection doon, and then parang hindi yata naikabit ni husband agad, and then yun, nagkaroon po ng ano, no, mabuti na lamang at nakapungsoy din ang loob ng bahay niya. May mga protection amulet siya, and no one was harmed dahil may bumangga pong sasakyan sa kanilang bahay. So, ganun ano, yung mga nakita nyo na yung mga bagay na nangyayari, kung well protected ang bahay mo, kahit papano talaga, yun po ang inyong magiging protection. So, wag kayong talagang investment po, wag po kayong magkuripot. Alam nyo, hindi po talaga ano yon, hindi po pagbibiro ang mga ganong bagay. So, and sunod po natin dyan, or even ano, yung mga designs, mga styles ng bahay, no, na alam nyong bawat may mga edges, may mga, paano ko bang sasabihin? Kagaya po ng ganito, oh, kunyari ito nakaharap siya sa tao, no? Kaya yan, kung mapapansin niyo, meron siyang mga wall, parang mga paper coverings na nilalagay ko na flowery para hindi sila nagiging harmful, ano. So, yan po, yung isa sa mga sasabihin ko sa inyong mga protection, no? May mga magagawa tayo, may mga maia-apply tayo ng madalian sa ating mga poison arrow. Pero ang mga poison arrows po kasi, kaya hindi ko pwedeng isabay sa inyo ngayon, ang solusyon is because in every direction ng poison arrow, iba-iba po ang magiging solusyon yan. Hindi po lahat in general, iisa lang ang magiging ano. Depende po sa direction ng lugar bago po ninyo ito makukure. Hindi nyo po makukure ng in general. So, bawat direction ay may kanya-kanyang cure. So, hindi ko po yun maisasabay ngayon sa inyo. And then, kasi nga po, dahil ang tagal-tagal na rin pong mag-upload ngayon. Alam niyo, sa totoo lang po talaga, nakakatamad na po. Nakakatamad. If it's not only my love for you, hindi ko na po pagtsatsagaan ito na mag-video sa inyo lagi. Alam niyo, kay lalo na 'di ba, yung hindi ko parang lahat ng mga tinatamad kayong mag-like or mag-ano. So parang alam niyo, doon pa lang tinatamad na talaga ako. Pero for my love for you, no, kasi ang poison arrow is one of the very most potent na kailangang malaman ninyo talaga sa feng shui. So, yun po ang ating mga even kahit na kayo kunyari, nasa table kayo, nagka-cut kayo ng mga vegetables, ng meat ninyo, and then you forgot to clean up soon, yung mga kutsilyo ninyo, nandun lang sa lamesa ninyo. And then you're sitting there, talking to someone, alam nyo, mararamdaman nyo po yun, parang meron po talagang pangit na energy na because yung knife ninyo, yung sharp edge ng inyong knife ay nandoon sa harapan ninyo, no? Alam nyo po, madali lang po ninyong maramdaman yung mga yan pag talagang into feng shui kayo, no? Hindi yan So, yan ang mga no? Yan yung mga nakatapat sa katawan natin, no? Yung mga electric fan. Yung mga electric fan po na nakatutok sa ulo natin, no? Yung not the electric fan, but the ceiling fan. Because as you notice, yung electric fan po ay para siyang may mga ganun, may mga rays siya na yun po ang nagka-cut naman sa metal na poison arrow doon sa loob ng electric fan. But what I am saying is yung ceiling fan po, no? Yung ceiling fan po kasi, ayan po yung parang talagang kinakat niya yung energy sa loob ng bahay ninyo. So, if possible, kung nakagawa na kayo ng mga bahay ninyo, avoid po natin ito, lalo na sa Pilipinas na mainit kasi sa atin. So, ganun talaga yung pinaka-best na nila, no? So, ang maganda ninyo, gawin ninyong dyan, yung electric fan, ilagay na lang ninyo yan sa side, sa mga gilid ng bahay ninyo, but not on yung pinaka-center ng bahay ninyo. Especially, nilalagay yan sa sala, sa kainan, yung mga ganon. So, alam nyo na kung ano ang kinakat niyan. And then, isa pa tong mga ilaw na nakatapat sa atin. Every time na natutulog tayo, no? Yung ilaw ba nakatapat sa katawan mo mismo? Yung bumbilya, no? What I mean is,
yung bumbilya, nakatapat ba yan sa katawan ninyo, nakatapat ba yan sa ulo ninyo, kasi that is also poison arrow. Kaya mas maganda rin na yan ay nasa center lang ng salas but not in the sofa, no? Yung mga ganon. Yung aircon ninyo, no? Yung aircon sa taas ng kama. It looks like it's going to drop in your head, no? That is also poison arrow. Kagaya rin po yan ng biga na hindi dapat na nasa uluhan ninyo, no? Kasi merong case yan, na international case, no? Yung nangyari yung crime na yon. Dahil because of that, na inaral din namin yon sa school namin, yung pagkamatay ng dalawang estudyante na magkaibigan, no? Sa France. So, yung mga ganon, no? Marami tayo talagang mga poison arrow. Hindi ka na kailangan munang lumabas eh. Sa loob lang na muna ng bahay mo eh. Doon makikita mo na agad na maraming poison arrow ang loob ng bahay natin na hindi natin alam na nahaharm tayo. Kaya kahit nga alam nyo ba, ang pagtingin lang ng masama sa inyo ng isang tao, no? Yung pagtitig lang ng masama sa inyo ng isang tao, or yung pagkukwentuhan nila ng masama sa iyo, no? Yung pag pinagchichismisan ka, pag pinag-uusapan ka nila at nagka-curse sila, that is also poison arrow. Kaya nga alam nyo talaga, ginawa ko talaga tong ating swoosh the negative away, kasi alam nyo, yung mga ganyang simpleng bagay, hindi nyo alam. Kaya alam ko na, kunyari, alam ko yung may mga tao na lagi akong pinagchichismisan, dahil alam nyo naman, maraming inggit sa mundo natin, or yung mga masamang tumingin sa'yo, yung mga ganun, I see to it na talagang nag-i-spray agad ako nitong swoosh the negative away natin. So, kung hindi pa kayo naka-avail nito, please avail. Alam nyo, laki po ng maitutulong nito sa inyo to take away all the negative energies na nasasagap ninyo sa ibang tao sa labas, no? So, mga ka-Shenjin-kai, yan ang ating ngayon, yung mga poison arrows, yung mga, ang susunod na videos natin ay yung ating mga, yung ating mga solusyon dito sa mga poison arrows na nandyan sa Ngayon, nakikiusap ako sa inyo, baka naman, wag naman ninyong katamaran yung pagla-like, no? Kasi yan ang nagbibigay sa akin ng powers para gumawa ng another videos. So, I love you for now, mga ka-Shenjin-kai. Thank you for watching. Night-night.